Monkey D. Dragon laban kay Imsama malapit nang maikasa? Way back chapter 1054 nga nung una nating malaman yung patungkol sa mga Holy Knights. Nabanggit nga ito ni Fleet Admiral Sakazuki sa context ng ginawang pagpapakawala ni Saint Mosgard kila Sai at Leo. During chapter 1083 naman muli nating narinig yung patungkol sa mga Holy Knights. Pero this time nga meron ng detalye. At ito nga base kay Dragon. As stated nga mukhang sila ang pinakamalalakas na army ng mga Celestial Dragons. Yung context naman niya dito yung patungkol sa ginawang pagsiset up kay Sabo na siya daw ang pumatay kay King Cobra. Dahil nga daw sa ginawa ng grupo ni Sabo na pagsunog sa supply ng Merijoa, same as sa pagpipigil nilang mabigyan ng pagkain itong mga Celestial Dragons, ang ibig sabihin daw neto si Sabo na ang number 1 target ng mga Holy Knights. At dito na nga nagsalita itong si Dragon na once na gumalaw na daw itong mga Holy Knights, dito na daw mag-uumpisa yung totoong laban nila. At since sa current arc nga na Elbaf arc nakita na nating gumalaw itong mga Holy Knights, ang ibig sabihin ba neto malapit na nating makita na lumaban itong buong Revolutionary Army kasama si Dragon? Bali meron ngang dalawang choice si Dragon sa sitwasyon na to. It's either napupunta siya sa Elbaf para kumprontahin itong mga Holy Knights or pupunta siya sa Merijoa para umpisahan na itong pinaglalaban niya. Unahin nating pag-usapan itong possibility na pupunta siya sa Elbaf. Bali itong sitwasyon nga na to ang madalas kong nababasa sa mga comments nyo. Since gumalaw na daw ang mga Holy Knights, ang ibig sabihin daw neto base sa inyo pupunta na si Dragon sa Elbaf. So para sa akin nga malabo o mababa lang ang tsansa na mangyayari ito. Yes, we can argue na madali lang matutunton ng Revolutionary Army itong Elbaf since meron ngang Vivery card si Sabo mula sa Straw Hat Pirates. Pero kung marirealize nyo nga geographically malayo itong Kamabaka Kingdom sa mismong Elbaf. Meaning ilang araw pa ang bubunuin nila mapuntahan lang itong Elbaf. At isa pa alam naman natin na hinahayaan lang ni Dragon si Luffy sa paglalakbay niya. Bakit? Dahil ayaw nga niyang maikonekta ito sa kanya. Or simply ayaw niyang idamay itong si Luffy sa laban niya sa world government. Kumbaga ito yung way ng pagpoprotekta ni Dragon kay Luffy. Yung hindi siya madamay sa mission niyang patumbahin ang world government. Kung babalikan nyo nga yung chapter 1101 sa kanya na mismo nang galing na yung mga anak daw ang weak spot ng mga magulang. So in a sense masasabi nating si Luffy ang weakness ni Dragon. Nakita naman natin during Marineford War na totoo itong sinasabi ni Dragon. Nakitaan nga natin ng kahinaan si Garp once na makita niyang pinatay ni Admiral Sakazuki si Ace na kinikilala niyang apo niya. Or isa pa itong kinukonsider niyang anak na si Kobe nung mahuli nga ito ng Blackbeard Pirates hindi na nga siya nakapag-isip dito at sumugod na lang. Anyway, kung hindi nga pupunta si Dragon sa Elbaf, saan na kaya siya pupunta? Obviously, ang susunod na niyang galaw ang sugurin na itong Merijoa. Dahil geographically, napakalapit nga lang ng Kamabaka Kingdom sa Merijoa. Meaning kung maisipan man ni Dragon na ito na yung tamang oras para pabagsakin ang world government, madali nga lang silang makakapunta dito. Pero bago nga mangyari ito, I'm sure nauunahin pa rin ni Dragon ang safety ng mga tao. Kung babalikan nga natin yung chapter 1125 nung oras nga na i-reveal na ni Vegapunk sa mundo na magkakaroon daw ng catastrophe sa mga susunod na araw gaya ng nangyari 800 years ago kung saan lumubog daw ang mundo dahil sa baha. Nabanggit nga ni Dragon sa oras na to na kailangan na daw nilang magmadali dahil alam nga niya na ganito rin ang sasapitin nila ngayon sa kamay ng world government. Magkakaroon ulit ng malawakang baha na papatay sa milyon-milyong tao. Kaya naman ay assume na bago sumugod si Dragon sa Merijoa, isi-safety niya muna ang mga tao sa matataas na lugar.
Gagawin nga niya ito para ma-prevent yung pagkamatay ng mga inosenteng tao. At coincidentally nga sa same chapter na to nandito na rin yung sagot para sa tanong na to. Dahil nabanggit nga ni Ivankov sa oras na to na bukod pala sa Tequila Wolf, meron din palang iba pang mga tulay na ginagawa sa iba't ibang panig ng mundo. At ito nga yung Vodka Wolf, Rum Wolf, at Bourbon Wolf. So ang idea nga dito ililikas ni Dragon ang ilang sibilyan sa iba't ibang panig ng mundo para maging safe sila sa paparating na malawakang pagbaha. Madali nga lang niya tong mai-execute dahil alam naman natin na meron siyang deputy commander sa bawat parte ng karagatan. Meaning maraming mag-a-assist sa mga inosenteng sibilyan. Ngayon mapunta na nga tayo sa mismong idea na susugurin na ni Dragon itong Merijoa. Once na mailikas na nga ng Revolutionary Army ang mga tao sa matataas na lugar, ito na ang hudyat na mag-uumpisa ng umatake itong si Dragon. Sa tingin ko nga similar sa ginawa ni Sabo, kasama ring aatake ni Dragon itong mga army commanders niya. Meaning kasama niya itong sila Ivankov, Karasu, Belovetti, Morley, Lindbergh at syempre si Sabo. Sa tingin ko nga ang bawat isa sa kanila ang lalabanan itong mga Holy Knights. Assuming na matatalo nila Luffy sa Elbaf itong tatlong mga Holy Knights na sila Ganku, Saint Gillingham at Saint Summers, ang ibig sabihin nga neto may 6 na lang na natitirang Holy Knights. Since nung time nga na ni-reveal sila siyam ang bilang natin sa mga miyembro nila. Meaning kung bumagsak ang tatlo sa Elbaf may natitira na lang na 6 sa mga Holy Knights. At saktong bilang nga ito para sa mga army commanders ni Dragon. 6 laban sa 6. Ngayon itong sila Sabo at Dragon naman ay assume na sila ang haharap sa grupo ng mga Gorosei. At yes, alam ko na alam nyo na walang tsansang manalo itong sila Dragon at Sabo sa 5 to. Since nakita naman natin during Egghead Island arc na hirap itong sila Luffy sa mga Gorosei. Kaya naman dito na nga papasok itong Straw Hat Pirates sa kwento. Dahil nga sa binabagalan ni Oda yung pacing sa kwento ng Revolutionary Army, ang tingin ko ang ginagawa niya dito pinagtatagpo niya itong storyline ni Luffy at itong misyon ni Dragon. Kumbaga pinagtatagpo niya itong dalawang mag-ama na to para sa saktong once na umatake na si Dragon at mag-fail siyang matalo itong world government, dito na papasok yung anak niyang si Luffy para ituloy itong sinimulan niyang laban. In short, magiging backup itong Straw Hat Pirates sa Revolutionary Army once na mag-umpisa na ang laban sa Merijoa. At malay natin, similar sa nangyari kay Ace na nakita ni Luffy na dahan-dahan nang nawawala itong Vivory card niya, ganito rin ang mangyari kay Sabo. Makita ni Luffy na dahan-dahan na ring nawawala itong Vivory card ni Sabo. Pero hindi nga gaya sa Marineford War na mahina pa siya at wala siyang magawa para pigilan itong pagkamatay ng kapatid niya. This time nga ito yung gagawin niyang motivation para hindi na mangyari ulit itong ganitong senaryo. Ngayon nga mas handa na siya at mas malakas na siya para ipagtanggol naman itong isa pa niyang kinikilalang kapatid na si Sabo. Anyway, ayan na nga yung tingin kong mangyayari sa gagawing pagsugod ni Dragon sa Merijoa. Bali, para sa inyo ba? Sa tingin nyo ba may sapat na lakas itong Revolutionary Army na tapatan itong world government? Kung may thoughts o idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!